premium po, full tank. Good morning guys and welcome sa another episode sa ating ADB 160. Ngayong araw ay sa vlog na to, i-check natin kung ano yung fuel consumption nitong ATV 160 sa long rides. So, full tank namin siya ngayon dito. Ngayong araw pala is nandito kami sa Kasiguran, Aurora. So, babiyahe kami papunta ng Marilao, Bulacan. And then, doon natin masusubukan kung ano yung fuel consumption ni ADB. From full tank hanggang saan yung kaya niyang marating at ilang kilometers. So, dito kami nagpagas kay Sharon's Fuel. Ayan. Sagad na sagad. May pambahid pala. 403. Ito po. So, nagpagas kami ng 6.31 liters. Bali, ang current odo natin, 2,796. So, yung trip A kasi namin at 419.2 kilometers, simula yan sa Marilao, Bulacan, nang pumunta kami dito kung Kasiguran. So, i-reset natin ito. Ayan, 0-0 na. Diyan natin malalaman kung ilan na yung tinatakbo natin. From dito naman sa Kasiguran hanggang makarating tayo ng bahay sa Marilao, Bulacan. Tandaan natin yung current odo natin kung ilan. Mag-compute din tayo ng manual computation, yung full tank method. Tapos check din natin kung tutugma siya dito sa average consumption. Let's go. So, ang biyahe pa namin guys is 306 kilometers papuntang bahay. Nasa 7 hours na malalaman natin yung fuel consumption natin. I-share ko sa inyo yung magiging biyahe namin buong araw. Panigurado ako gabi na kami makakauwi. Dito pa kami sa bahay ng Kasiguran ngayon. Nagano kasi kami, Tibo Tidal Pool tsaka Kasapsapan Beach. Kung interested din kayo sa video na yon, punta lang po kayo sa channel and lagay ko na rin sa description yung video. Kung gusto niyo ring mapanood yung another episode namin nung ride namin sa Kasiguran. Ito kasi nag-create ako ng bagong content, pauwi naman. May nag-request kasi sa akin na gumawa daw ako ng video o content kay ADB 160 kung ilan yung kaya takbuhin ng isang full tank. Ooh, ganda. Ganda, grabe. Dapat kasi pag ganun tayo eh. Natin nakita. Pick me up like you're my aeroplane. Ito na yung arko ng Kasiguran. Bali pala yung magiging takbo natin is merong walwal, merong mga paahon, merong mga patag. Iba-iba yung magiging takbo natin dito. So, itong fuel consumption na to is reference siya as yung mga pang long ride na fuel consumption. Halo-halo siya. May city driving kasi dadaan tayo ng bayan-bayan. And meron naman patag na mahaba yung stretch. Yan, ganun yung magiging takbuhan natin. Average speed natin kapag mahaba, 80 to 90. Kapag nasa within residential area naman, mga 50 to 60 lang or 40, ganyan. Depende sa traffic. So, yung magiging gasoline consumption is magdedepende rin pa rin naman sa takbo. Kung ano yung average speed mo. Siya, depende rin sa terrain. Kasi kung puro paahon, syempre, mas malakas sa gas yung ganun. Kung puro patag, mas matipid sa gas. Straight yung kalsada, ang sarap po. Ops, kurbada. Tingnan tayo konti. Sheesh! Sarap. Dito guys, paahon tayo ng paahon. Hindi ko lang kung anong bahay na to eh, pero paahon tayo ngayon. Ito yung train na dinadaanan natin ngayon. Ayan o, ano siya, bitukang manok. So, kung halo-halo talaga yung mga daan na terrain na dinadaanan natin. Sukat talaga natin dito yung consumption. Kung ano yung average natin. Pick me up like you're my aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on baby, we got rules to break. Uy, dito downhill naman tayo. Ang lalalim oh.
Medyo nabibitin ako kasi maraming nasa unahan ko eh. Ayan pa oh. Sharp curve. Ito pa, mas malalim. Bagal din nila eh, no? Oo. Curve eh. Takot din sila eh. Dapat na tayo, hindi malayo pa pala. Ito pa oh. Bituang manok. Oops. Ano to? Multicab. Multicab ba? Pero parang brand new, kaya parang kaya pa niya. Hindi, tsaka wala siya sakay. Sa bagay. Hala, ano to? Yung puno, nabuwal oh. Mm. Galing sigurong taas yan. Ayun oh, katakot. Ang laki. Walang sakay yung multicab kaya mabilis siya maliksi. Driver lang eh. Driver lang ba? Wala siyang ano pa? Oo. Pahinaan pa eh. Wala. Wow! Honda City ng Lugna. Ito ata yung madadaan ng part na hollow na yung ilalim ng kalsada. Ito yung mga pebbles. Pebbles ang lalaki. Wow! Grabe, laki ng bunto ko. Wow! Ito guys, yung nasa baba natin eh, yung Dinajawan Beach. Ganda oh. Kita nyo ba? Feeling ko hindi. Naka-white kasi yung GoPro. Pababa na tayo ngayon ng bundok eh. Medyo bitin kasi dami nasa unahan. Wow, ayan oh. Dito na kami ngayon guys sa bayan ng Dinajawan. Nakababa na kami. Ang ganda ng bundok sa harap oh. Hindi namin nakita yung ganito kahapon eh. Para siyang pader na pag diniretso natin, bubungguin natin eh. Pero feeling ko, tatawid pa tayo dyan, nakakati natin yan para makatawid naman sa susunod na bayan. Etong kalsada na to, ito yung pamayanan ng lungsod ng Dinajawan. Ay, barangay lang ata yung Dinajawan. Lungsod ng Dipakulaw, Aurora. Nasa Dipakulaw na pala tayo. Kaso, sabi traction control daw patayin. Pero safety features yun eh, hindi ko papatayin yan. Sobrang tarik oh, pero nagsisingkwenta. Kaya niya i-DV. Yan oh, nakita nyo ba yan oh. Sikong-siko, sobrang tarik oh. Ayun oh, 51, 52. Tarik oh. Kakalagpas lang namin guys dun sa may Ampere Beach. Ito na yung bridge ng Ampere. Hindi na kami huminto kasi kahapon galing na kami dito. Isang araw. Ng isang araw pala. So balik tuloy-tuloy na ang biyahe natin. As of now meron na tayong 95.9 kilometers na tinatakbo. And ang average consumption natin base sa Trip Eco is 44.1 kilometers per liter ang konsumo ng gasolina. Pagpatag, nasa 85 to 90 ang takbuhan natin. 80 to 90. Kapag paahon naman, nasa 45 to 50 kph. Hindi ako sumasagad ng throttle para tipid lang sa gas. Babae. Oo nga, no? Tayong babaeng ko sa all ride, ah. Okay. Parang lokal. Oo, siguro. Sinelas na. Okay guys, time check is 2:15 PM. Andito na kami ngayon sa bayan ng Pantabangan. Pantabangan ba tama? O Maria Aurora? Maria Aurora. Maria Aurora pa pala. Nandito na kami ngayon sa bayan ng Maria Aurora. Ito lang yung kalsada kasi is Pantabangan Baler Road. Ito, We Love Maria Aurora. Diretso tayo.
Current odo natin is 112.6 kilometers. Simula nung nag-take off tayo dun sa may gasolinahan sa Kasiguran. Tapos 2 birthday na bawas sa akin. Yung dinaanan namin kanina puro puro ahon, kurbadahan, puro ganun eh. Tapos may ilang patag na diretso. Next next bayan is yung Pantabangan na. Ayun, nakata yung dam. Woo! Ganda talaga dito sa may Pantabangan. Alright guys, time check 3:53 PM. Nandito na kami ngayon sa bayan ng Rizal Nueva Ecija. Medyo nag-build up lang dito kasi may checkpoint ata to. Ano ka? Checkpoint. Hindi, pinadiretso tayo. Pamalag-checkpoint lang daw. Pero sa baril. So guys, time check is 4:54 ng hapon. And ang current odo na tinatakbo natin simula dun sa una nating pagpapagas is 186.5 kilometers na. And nag-average tayo ng 44.8 kilometers per liter. Meron pa tayong 4 bars. Kalahati pa lang nababawas kay EDV. Nasa ano pa lang tayo ngayon? Rizal Nueva Ecija? Rizal ba to? Oh, Rizal nga. And may biyahe pa daw tayo na 121 kilometers from here to Marilao, Bulacan. Sa bahay namin. 3 hours and 16 minutes yun. Bali mga alas 8 na doon kami makakarating. So mga nasa 1 bar magpagasa tayo and then kupitin natin yung fuel consumption niya through full tank method. Tapos tignan din natin kung magdidikit sila nitong average consumption dito sa panel ni ADV sa trip A. Okay guys, muna kami, stopover muna kami dito sa may Jollibee, Jollibee Rizal 1 kilometer. Stopover muna kami dyan. Ito Jollibee. Ayun, si Jollibee. Traffic. Dito rin ba natin namin? Oo, dito rin. Binaba siguro to. Ang baba. Ang baba nga. Tulay. Ano kayo tayo para daan? Ang baba ng tulay oh. Dito na kami guys sa Jollibee Rizal. Ang gara ng nila dito guys yung ilog. Tapos yung tulay, ayun oh. Halos ka-level mo na lang. Mababa lang siya. Oo. Hindi kaya binabaha dito kapag may bagyo. Kabanatan na lang. 80. Alright guys, 5:39 PM nandito na kami ngayon sa Cabanatuan City. Kakanan na tayo dito. So, as of now, current reading natin is 214 kilometers from dun sa may Kasiguran na gasolinahan. Traffic is getting worse daw. Oo nga, sabi ni Google Maps eh. So, meron pa kami nalalabing 94 kilometers hanggang bahay. And meron pa tayong 3 bars na nalalabi sa ating gasolina. Malayo-layo pa to. Feeling ko nga makakauwi na tayo ng ganito eh. Nang hindi na tayo magpapagas. Pero syempre bago tayo umuwi, magpa full tank tayo para malaman natin yung competition ng gasolina natin. Kung ilan yung kinonsumo niya. Eh yun na ata yung Araya to. Nakikita ko na. 5:40 PM. Palabog na rin yung araw. Mamaya mag-idilim na rin. Pero as much as possible, sana makarating tayo ng Bulacan ng bago magdilim. Dito na ata tayo sa Gapan, Nueva Ecija. At time check is 6:14 PM. Palubog na rin yung araw. At saka maya madilim na rin siguro. Hindi ko lang kung makapakita ko pa sa inyo lahat ng mangyayari. Pero try natin as much as possible mag-video tayo para meron tayong record. So far 3 bars pa rin si ADV. Nakaka 236 kilometers na tayo with 44.7 kpl. Ang natitira nating kilometers na tatakbuhin is 71 kilometers pa. Forest Lake, ano yan? Arayat oh. Oh, kita na yung Arayat. Naantok na yung bata dun sa tricycle. Napapikit na siya. Hello guys. Tuloy mo. Time check 6:58. Nasa Gapan na tayo. Ang odo natin ay 2,400. 241, waliw. Ay, mali pala. 241.8.
kilometers. at 2 bars pa ang gas. Tanda ka na, di ba? Diba? Si Over na yung nagbablog. Ayoko gawin mo ulit. So, bali ang time check, mag-aalas 7 na. Nandito kami ngayon sa Gapan Nueva Ecija. Yan, malapit. Kakalagpas lang namin dun sa sentro nila. Napaka-traffic, grabe. So far, meron pa tayong 66 kilometers. Dadaan pa tayo ng San Miguel, Bulacan. Laridel, bypass. Hindi ko alam kung aabot pa itong gasolina natin. Pero sa tingin ko, aabot eh. Siguro pagdating ng mga Bukawi or Laridel, magpagasa tayo, full tank. Then malalaman na natin yung gasolina natin na konsumo. Ito pala guys, first time namin magamit sa long ride itong pinakabit natin na ilaw. Kasi ito yung busina natin, narinig nyo. Ito yung ilaw natin na Senlo X1 Plus, na pinakabit natin to kay 747 Motor Shop. Located sa, doon sila sa ano pa rin, tapat ng SM North Annex. Yan, kung gusto nyo install ng mini driving light and mga busina, yun, recommended ko sa inyo, doon kayo magpa-install. Doon din tayo nagpa-install. May separate vlog tayo para doon. Kung interested kayo, check nyo lang sa aking YouTube channel, makikita nyo yun dyan. Dito, patayin muna natin kasi marami namang street lights. Ito na yung mga pamilihan ng pasulubong dito sa Gapan Nueva Ecija. Boundary na ng Gapan to, tsaka San Miguel. Baka mamili kami ni OBR dito. Hanap lang kami ng maganda-gandang negosyasyon. Ito na yung arko ng salamat po ang nakalagay. So, we are leaving Gapan City. So, 7 for 100. Saan tayo bibili? Yan lang. Dito na? Tingin tayo. 6 for 100. Meron dun 7 Ano ba? Ano bang Dito na lang? trip mo? Meron 7? Oo, pero sige ito na lang. Asan yung 6 for 100? Ay, ganun yung 6 for 100. Maliliit. Magkano sa suka niya, te? 120. 120. Ano, boy? Kung gusto 20. mo ganun para hindi mabasag oh. Maliit yan eh. Dalawa. Magkano yung maliit eh? 60? Oh. Let's go. 57 kilometers. 6 kilometers bypass na. Bago magpapasinto ka. Bago mag-bypass road, bago tayo pumasok ng bypass road, hinto na tayo. Marami na tayo mag-bypass. 6 kilometers, kakaliwa na kami sa bypass road. Pero mag-stop over na muna kami dito sa may Shell gasoline station. Dito tayo magpo-full tank. Doon na natin compute kung magkano yung naging konsumo ni ADV 160. Lapit na dito. Eto na guys, sa Shell tayo pagas. Okay. Okay. Let's see kung ilan na magiging gasoline consumption niya. Anong sabi mo? Mas mura-mura kasi sa Bulacan? Nasa Bulacan ka. Ay, sa Marilao. Sige, sagad mo sir. Papoints ako sir 389. Sakto. Ang pinagas namin is 6.22 liters. Naka 389 pesos tayo. Computin natin maya. So, ang total kilometers na tinakbo natin is 269.4. And nag-average tayo ng 44.3 kilometers per liter ayon sa panel ng ADV natin. Then ngayon, nagpagas tayo ng 6.22 liters. Nagpo-full tank tayo. Ngayon, so, computin natin to. 269.4 kilometers na tinakbo natin. Divide natin sa kung magkano yung pinagas natin. 6.22. 43.31 kilometers per liter. Dito naman sa panel natin is 44.3. So, hindi sila nagkakalayo. Nasa 43 to 44 kilometers per liter ang kayang takbuhin ni ADV. And, hindi pa natin siya sinasagad kasi ang naipagas lang natin is 6.22. Pinasagad ko po yun kay kuya. Nagtapon-tapon pa nga dito sa gas tank natin yung pinasagad ko na yun. So, meaning, meron pa tayong 2 liters na natitira dito kay ADV 160. Hindi pa natin siya nasagad. May natira pang 1 bar. Pero most likely, nasa 2 liters pa yung natira niya. Siguro malaki yung reservoir niya. Malaki yung inalat ng Honda, ng manufacturer ng Honda.
malaki inalat niya kahit 1 bar pa lang, 1 bar na lang yung natitira. So ganun, naka 269.4 kilometers tayo, 1 full tank. Simula yan sa Kasiguran, Aurora hanggang dito sa Plaridel, Bulacan. Dito na kami ngayon sa Plaridel, Bulacan. Meron na lang kaming ilang ano na lang ba kilometers? 39 kilometers na lang ayon kay Google Map pauwi ng bahay. So mabilis-bilis na lang to. So yun, sa nagtatanong kung anong gano'ng kalayo ang mararating ng isang full tank na ADB. Ito po ang ebidensya, 269.4 kilometers. Hindi pa po sagad yun ha. Ayoko lang po sagarin yung motor ko kasi hindi po healthy yun para sa fuel pump. Na sinasagad po yung gasolina natin na sinaside siya ng gusto. Ay, hindi ko lang po siya sinagad. Hanggang 1 bar po ang kaya kong sagarin sa kanya. Nagpagas na rin ako. So yun lang po, hanggang dito na lang po siguro tong content natin guys. Dito lang guys, see you on the next one.